Nel, kumusta naman ang bunga ng mga pakikipagpulong ni Pangulong Marcos Jr. sa sidelines ng ASEAN-Australia Summit? Yes, yung sentro ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Lowy Institute ang ukol sa mahirap o mabigat na hamon na kinakaharap ng bansa ukol sa pagtatanggol ng teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea. Kinikilala ni Pangulong Marcos ang matagal na mahalagang ugnayan ng mga Pilipino at Chinese. Ayon kay Pangulong Marcos, idinidikta ito ng foreign policy ng pamahalaan na makipagtulungan sa kanila. Ngunit hindi maaaring pumayag ang Pilipinas na basta na lamang isang tabi ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea, are questioned or ay kay Pangulong Marcos, hadlang sa sinusulong na kapayapaan sa rehiyon ang patuloy na iligal na aksyon ng China sa South China Sea. It is unfortunate that despite the clarity provided by international law, provocative, unilateral, and illegal actions continue to infringe upon our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdictions. This pattern of aggression obstructs our path towards ASEAN's vision of the South China Sea as a sea of peace, stability, and of prosperity. Inanong naman si Pangulong Marcos kung bakit patuloy niyang binibigyan diin na walang isusuko ang Pilipinas na teritoryo. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ay mandato ng Pangulo ng Pilipinas. We simply have no choice. We must defend the territory of the Republic. And that is a primordial duty of a leader. Samantala, aabot naman sa 1.5 billion US dollars o nasa 86 billion pesos ang nakuha ang pangakong pamumuhunan ng Pilipinas sa Australia. Sa Philippine Business Forum na dinaluhan ng Pangulo, inimbitahan niya ang mga Australian businessmen na ikonsidera ang Pilipinas sa kanilang pamumuhunan. Ayon kay PBBM, may mga reforma ng ginawa ang pamahalaan upang mas maging madali ang pagnenegosyo sa bansa. Kabilang na ang pag-amyenda sa Public Service Act, Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act at Renewable Energy Act. It is a new world, it is a new economy, it is a new global economy to which we need to adjust not only our business sector, not only our private sector, not only our finance sector, but also our legislative sector to change, to make the very important structural changes that are necessary for us to adjust to the new global post-pandemic economy. Nakipagpulong rin si Pangulong Marcos kay Cambodian Prime Minister Hun Manet. Sentro ng kanilang pulong ang ukol sa pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa defense at rice trade. Nangako si Pangulong Marcos na ayusin ang double taxation issue sa pagitan ng Cambodia at Pilipinas. Samantala, para naman sa huling aktibidad ng Pangulo, umarap si Pangulong Marcos sa Filipino community dito sa Melbourne kung saan inilatag ng Pangulo ang ilang mga mahalagang programa at proyekto ng Administrasyong Marcos para sa mga OFW. Daan-libo rin ang ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan dito sa Australia. At bukas sa June, ang formal na pagbubukas naman ng ASEAN-Australia Summit. At bago magsimula yan, ay may mga pagpupulong pa nga dadaluhan ng Pangulo. Ilan dyan yung mga business leaders pa rin dito sa Australia. Balik sa iyo, Jun. Nel, sa pagpupulong nga bukas, meron bang naka-schedule si Pangulong Marcos para sa Australia na mga namumuno sa Australia para humingi ng tulong? Kasi kanina sinasabi nga ng Pangulong Marcos yung kanyang stand sa West Philippine Sea na ito ay pagtatanggol, palalakasin yung ating capabilities. Kasi alam naman natin, ang Australia, Nel, bilyong-bilyong dolyar ang hinihingi ng gobyerno sa kanilang parliament para ponduhan yung kanilang mga programa sa defense, lalo na sa naval defense nila. Bibili sila ng mga makabagong submarine, yung nuclear-powered submarine sa US. Meron bang gano'n na kahit konting kurot man lang sa
Australia na makahingi tayo ng tulong? Inaasahan natin yun na bukas sana ay magkakaroon ng ibang mga pagpupulong ang Pangulo. Pero sa ngayon, ang kinupirma pa lang ng Department of Foreign Affairs sa atin na bilateral meeting ay 2 sa pagitan ng Cambodia at New Zealand na mangyayari din yan bukas. Pero bago itong pagpunta ni Pangulong Marcos dito sa Melbourne ay pumunta na siya ng Canberra. Dito lamang nakaraang araw at doon sumentro naman yung pagpapalakas ng relasyon ng Australia at ng Pilipinas. Natalakay din yan, June, yung pakikipagtulungan ng Australia sa Pilipinas pagdating sa kooperasyon sa defense and security. Pero wala pang particular kung anong tulong yon. Pero sa ngayon, sumesentro yan doon sa visiting forces agreement ng dalawang bansa. Dahil sa ngayon, dalawang bansa ang may visiting forces agreement sa Pilipinas, ang Estados Unidos at ang Australia. So sa ngayon, ang naging pahayag ng Australian leaders ukol nga dito sa defense and security ng Pilipinas ay handa naman silang tumulong. Pero yung particulars dyan, yung mga particular na mga plano, hakbang ay abangan natin sa mga susunod na araw. At maaari itong kasama yung media delegation dito sa Melbourne, magkakaroon tayo ng press briefing kay Pangulong Marcos at maaari tanong natin yung ibang mga detalye na yan, June. Maraming salamat, Nel Maribook, nag-uulat ng live mula sa Melbourne, Australia.